Usa kamo dira biyain ang bisyo gyud lagi tay maani ana. Lawas sa kapital in tawo nato. Sulay sa ning garlic plus kay dako gyud ning tabang sa kuha. Kaloy sa Ginoo, okay kaayo akong paminsar. Maong nagpasalamat gyud ko sa kahitasan og sa garlic plus. Garlic Plus with sodium ascorbate. Kalusugan ay ligtas sa Garlic Plus. Kung kamo nangita og mga tambal nga inyong gikinahanglan, adto na sa Botika Abi, ang pinakabag-o nga butika dinhi sa Caraga, Davao Oriental. Kumpleto usab sila sa mga produkto sa Yaki, sama sa Okira Coffee, Kopi Yaki 7-in-1, Kopi Yaki 3-in-1, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Bilonga Gold, Serpentina Plus ug uban pang sabon sa Yaki. Kung mopalit og tambal, mga produkto sa Yaki, hinumdumi lang ang Botika Abi. Dali ra pangitaon kay naa kini nahimutang sa Purok Rose, Barangay Poblasyon at Banglang sa Caraga Health Center. Timan basta Botika Abi. Patuloy pa rin ang laban natin sa COVID-19. And together, we can beat the solution. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D. Kumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. B-I-D-A. Be the solution sa COVID-19. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7. Joy FM. Atangi ang programang Pamanu-Manuwanta. Yang programa na maghahatag kanato ng katinawan ng mga angayan na pagistoryahan. Pamanu-Manuwanta. Madungog mayo gikan sa adlaw na Lunes hangtod Biyernes. Alas 7:30 hangtod alas 8:30 ng temprano. Hisgutan ta yung mga katikaran sang kanato banwa. Mga kalumunan, intrahida, Pamanu-Manuwanta. Kaiba nato si Mami Joy. Ako si Clovis Cayetano, Pamanu-Manuwanta. Dali da, Pamanu-Manuwanta. Pamanu-Manuwanta. Mga utaw, kamo ang maghukom. Alas 7:52 Enero 4, 2020 21 Sipyat dayon Adlang Lunes. Welcome sa programang Pamanu-Manuwanta. Kaiban mayo sud ng isa ka oras. Ining kamayo mga kapamanu-manuan. Kanami team leader Erwin Dandalandano Madhay. Kanami Master Control Ram Lunay. And of course, yung kanak partner Madayaw na karamdag kanaton tanan sa tanan ay abot ng pagsibya ng kanaton programa tinig ng ay Pamanu-Manuwanta and sang Joy FM sang pikas sa mga munisipyo na iabot ng kanaton pagsibya. Madayaw na temprano kamayo tanan nginigihapon si Jeline Seban. O gining kamayo bus na igalaog sa Lugoon, Clovis Matukol Cayetano. Text line number 0930-471-3606. Madayaw nakaamdag nakadato mga kalumunan ng mga mandaya sa Tibok Probinsya ng Davao Oriental. Primerong programa nato sa tuig 2021 ng programang Pamanu-Manuwanta para sa kanato mga kalumunan ng mga mandaya. Labi na ganyan sa lungsod ng Caraga. Madayaw nakaamdag kamayo Tibo. Madayaw na bagong tuig. I-text daan mayo no kay para mapangutana nato kandok limen. Pero yung kanato pagkasigutan is update ng kanato COVID-19 cases na tala nga ni sa kanato lungsod despite ng mga itong kanato mga precautionary na mga measures. Pero siyempre, sino bagod yang gusto, no? Way kanato dapat basulon mga kapamanu-manuan, kundi panalingahan nato unan niya Diyos. Labi na nayadungog ko na yag-ende yung kontrata ng contact tracer. Papaano yan? Matod pa, sang kada COVID positive, more or less 35 or 30 ka mga close contacts yan dapat i-contact, no? I-trace, no? Para amin trabaho ng contact tracer. Pero this time, Dr. Limen being the incident commander, daw na ni kanilang mga medios. I'm sure na
bisan na iyan sang holiday, bisan wa pay formal na paggasugod na kanato mga trabaho, pero may 24 oras man yan silang Dr. Limen. Basta yung paghisgutan, emergency, no, mga kapamanumanuan. Huwag nito ngayon na B117. B117. Yung bago na, sorry ha, kay B113 atiyab namin, vitamin. So, among ito, B117. Parang mo yan nilaw ng governor ng Sulu na mag-lockdown sila tungod lagi kayang Saba na hain diin adto kakita ngiyang variant ng COVID na bago na B117. Mag-lockdown gid sila para masugpo dayon kung aun man niya kasud sang nasud na Pilipinas. Tungod kay apil yang Malaysia sang aun daya kita saan na variant o isas in Malaysia sang aon travel ban ganyan sa kanato nasod na Pilipinas. 21 ini kanasod mga kapamanumanuan. Yang dili na pwede makasud sang Pilipinas. Pero yung pangutana, yung mga OFW na adto sini na mga lugar, uno-uno ka kung gayud muuli gayud labi na kung tapos na yung kontrata. Pwede siya mga kapamanumanuan, pero mandatory 14 days na quarantine, whether negative or positive dapat kumplitoon bago siya buhian. Tapos constantly i-monitor. Oo, daw gadabang ini sila sang pegesgutan nato na bago na variant or yang yakuan yang yautaw gikan sab ng COVID gihapon, no, mga kapamano-mano. Pero sang kanato kuno na pegesgutan, no, mga kapamano-manuan, ngining kanato mga patient, no, ng COVID. Di good nato ngayon silang dapat i-discriminate. Bagkos mag-ampo kita na makarecover silang dali. Kay sino good yung gusto, no? Sino yung gusto? Usahay mo lagi lang usahay kay santo ng tanto ng kumpiyansa among hiyang gayod, no, mga mahitabo kapamano-manuan. Gani kung makita nato o uno-uno man, di ba? Nangining 41, 42, 43, 44, 45 na COVID positive are close contacts ni patient 40. Number 40, no? Kumbaga F1. No, F1 ni COVID patient number 40. So but pasabot kuang gayud partner. Delicate. Oo. Na yung pangutan nila isab sining ka-Clovis doon yung F1 da isab ni patient number 41. Aming ilaw takan mo. So assuming, no, na 25 lamang. 25 lang. 25 lamang bawat ay na nato pag 35. Ay na nato. Ngadi kita sa 20. Kung 20 ang close contact before ya pamatudan silang COVID positive in the entire duration siyang yagkaroon sila ng COVID na virus, mga kapamanumanuan. Within the span of time, butan na nato na 20 ang kanan F1 or close contact. It times 6 mo. Di ba? Kaya so sa to pa, no? Si patient number 40, tapos na tanan. Tapos na. Mga contact trace. Amo yan yung close contact na. Close contact. Sa tanan na close contact na, ngining 5. 5. Yang igo. Ngining 5 times 20, 100 dadaan. Kung assume na 20 lamang, naman nula aganay. Oo. Malapars ka ram. Kay siyempre di sa pwedeng sira maglabgabon lang sa bahay, di ba ram, no? Alimpanaw. Mga hanap sa gayod ngini ng mga pwede pa manumanuan. So, alimpanaw ba yan ram? Page. Yang ram, amo yan, buko amo yan silang kuan. Silang Senator Gringo Hunasan. Ram. Sumala masaydo nato, no, mga kapamanumanuan, pero amo lagi kung pamilya man ka mo sining pipila ka mga patient nato, alalayan nato, no, mga kapamanumanuan, di nato pag i-discriminate, di nato paglaw na patay ka, kuang ka, COVID ka, ayaw. Mas iampo nato. Mas iampo nato na makadali sila makarecover, labi na mga asymptomatic, no. Mandatory lamang gayud na i-quarantine sila tungod kay mo yan mga patakaran para ma-contain dayon. Sus, pagkaganahay da sitong kuan, pagkaganahay ditong report, partner? 311. Na 311 negative, no? Tapos ang duha ko man gaw na mo graduate na iyan sa TTMF ug sa dihang nagbulaga sa New Year, no? 2 days after New Year. Tama ba? January 2. Pagka January 3, boom! 5. Nako.
Pero sige lang, kaya natin yan. Pray lang kita tapos cooperate kita. Daunan man yang itakda ng kanato gobyerno, ha? O ay lang kita magkalisang basta kung lang, keep safe kita tanan. Keep safe, mga pamilya. O alalay mayo, dahil may ng pagkaan na madaya, mga vitamin C. Oo, kay para gayud lang pa. Ligtas. O siyang mga butang gani man, o kanato kanay symptomatic, okay raman. Di ba? Kay kitang tanan, kita mangud nga ni Karanga, bisan dili nato pamilya, basta gani ang kuan, kaampo kitang tanan. So sana how diyan gyapon himo nato, ha? Agi pagsugat nato ng 2021. Kaya lagi nato yan, no? Basta ayaw lang gid kita magkumpiyansa. Good morning and happy watching kang Rob yan. Rob Abis ng Dinagat Island. Surigao. Kaya numdum ako ato ko Surigao para mag-investigate ng ngitong report sang secretary ng DNR sa una, no, panahon ni Secretary Delphine Ganapin. Na yang kanan undersecretary ngini si undersecretary Tony Lavinia. O yan, yabos ko yang kadali. Ako yang itahasan mo kadto. So only to find out na yung mga preaches na yabot nga to are gikan sa baganga pagka sakit, no? Yang pambut na kadapan gikan nga ni kanato. Diretso sa Dinagat Island. Although sabgad kanila nga to mga illegal lagi. Nala mga pamanu-manuan, no? Yan na sa kanato linya, yang kanato doktor, no? Si Dr. Limen. Good morning, Doc. Mayong bagong tuig. Morning, Konsehal. Good morning, Ma'am Jeline. Good morning. Salamat sa inyong panahon. Happy New Year, Isab, sir. Oo. Medyo lahin yung boses ta. Sa 2021. Sige. Doc, kuan lang kay basahan nato sa social media. No, naon ko no bagong positive. Paki-update na lang kami ng kaso ng kanato COVID. Okay, so salamat Konsehal, no, sa panahon na kahatag sa Caraga IMT for the updates. So before tamo hisgot atong bago natong cases, tagaan sa nato closure mga nauna natong mga kaso. Okay. So we have is ato ang mahinumduman ikan kay patient 22 hangtod kay patient 39 na atay nahitabong local transmission sa ato ang lungsod. And on the 31st sa December, ninggawas na ang last batch. Muna to ang katapusang batch sa mga close contacts. Ning abot atong close contacts o F4. So, inana jud ang ginabuhat sa contact tracing si kupon tanan. Tanan jud walay malaktawan nga close contact. Dok, ako lang pagkatana, ikata sa ka. Ang bot pasabot nimo nga niabot from COVID positive, niabot taog para bang 4 layers? Oo, 4 layers. Nako, grabe, no? Ang contact tracing para lang ma-ensure na wala tay nalaktawan ang close contact nga muuy possible reason sa another transmission na po sa ato ang lungsod. So, okay. So matotal, we have 311 nga were tested and cleared. So that brings an end atong tulo na to ka index cases. All have a travel history from Davao City. Okay. So na-closure na to. Pero tungod kay nagsaulog ta sa ato ang Pasko ug holiday, dili malikayan nga aduna gyud mauli. So nang andam ang LGU pati ang IMT for such a possibility. And true enough, last January 2, gawas din ang results sa ato ang i-swab test gamit ang RT-PCR. So sila unom are positive. So ang sinugdanan ani Konsehal, actually it was nagsugod ni siya as a chismis, as a rumor. So and then nag-investigate ang IMT ang sa katinuod. So dito namo na confirm through Davao City Epidemiology and Surveillance Unit nga tinuod jud nga adunay trabahante na ang iyahang amo na positive sa Davao City. Okay. So, it's just a few hours lang ang pagitan. So, immediately na-confirm namo and then allocate
asa siya nga resident. So ito jud na find out nga she is a resident of Barangay Santiago. So immediately na dali-dali gi-isolate tayo namo ang katong trabahante from Davao City. So supposed to be dapat lang jud to siya nga iswap. Siya lang man ang considered nga close contact. Karon diri na mangibabaw ang discretion, ang clinical judgment sa physician. Kung ulaton pa ba niya nga mag-positive ang result atong close contact or i-appeal na niya ang mga kasambahay. Kaya isa lang ni sila ka-household. And since nag-provide man o sobra-sobra na sila ng SPMC, sayang man po if ato ang ibalhin sa lain. So, idiretso na lang namo og swab ang entire family and true enough, sila yun tanan nag-positive. So, it just shows nga kani is a classic example nga even sa ato ang tagsa-tagsa nga household, dili yun di ay kakumpiyansahan. So, I always remind, ginabalik-balik ko remind, kung kamo, aduna mo'y kaila nga gikan sa lugar nga adunay community transmission, Pananglitan, Davao City. And then na-find out ninyo nga ang kauban nila sa Davao City nagkasintomas, or ang tao mismo nga ning uli sa inyong hangbalay nagkasintomas, i-report na to diretso. Kay pasalamat ta nga the earliest possible time, actually, wala na gani siya nagsaulog og New Year sa ilahang household. Dito na siya nagsaulog sa New Year sa isolation unit. Paspas na to siya nasikop. Pero dili ta mo undang hantod ma-contain na to ang transmission. So, ang punom ka mga bagong positive, they are all isolated sa ilahang sa ato ang municipal isolation facility. Now, for the close contacts, aduna tay siyam na na-identify kay kani siya, although medyo daig no, mga unom. Pero ang ilang nakalakaw within the compound lang. Yes, within the compound lang. At the same time, ang ilahang neighborhood lagyo ang silingan. So tapos na-siren dayon pinagi sa chismis sa pinakasayo nga panahon. Actually, in less than 24 hours after na hibalaan ang ilahang amo nag-positive, dali tayo nato nasikop sila. So they were immediately isolated. Wala ra kaabot sa kaadlaw. Sa tupadok, dako kayo ang tabang sa atong mga komunidad, sa atong katawhan, bisan pa kung chismis, at least mamahimo natong kay ingon pa, in every chismis, there is always a grain of truth. Tinuod na. So dako jud akong tinuod na konsehal no. Dako jud kaayo ang tabang sa community in informing kung kanibang mga chismis or rumors tinuod pa. So, of course, mag-undergo na sila sa process of validation. Correct. Now, although ginasunod na to ang standard ni Mayor Magalong na at least ang isa capacity should have at least 27 close contacts. However, i-consider po na to ang background. Close contact. Asa ba ang iyahang lugar? Is it urban? Is it rural? Correct. Now, dili na to pwede pareason. Sa syudad, kaya kaayo ng 27. No? Train ka pa. For an area na pareha sa ato ang kaso ron. Mga secluded ba? Sa rural, secluded. And dili in ana ka densely populated. So, pasalamat ta, at least gamay-gamay na lang atong i-subayon na close contact. Pero, Doc, klarohon na to, Doc, ha? Nga, kaning isang kasi patient 40, giswab ni tungod sa chismis nga siya dunay amo nga nag-positive. O yes, sa ato nga chismis was validated also. Gani, pag-validate ninyo, inyong gi-subject siya sa swab, pero upon the discernment sa nimo, being the physician, nga tungod kay naa sila tanan sa isa ka lugar, gi-diretso na lang nimo nga iswab tanan, wala ka na naghulat nga mag-positive sa C40 bago nimo i-swab ang 5. Tama ba? Yes, tinuod na konsehal no kay based sa ato ang experiences mga previous nga positives, basta gani isa ka household, chances are kaayo ang chance kay ngano man example kung mangaon dili man na magsulop og mask no kung mag-istorya even if asymptomatic ang patient pero kay historiador no adunay mga droplets na manglupad pagkuha sang sasahan sabaw yes so
considering nga ingon ana ang ilahang setup sa household, so amo wala na mo gihulat. Very good. I-swab na tanan. Very good. Ang entire family. So mo to ang good news. However, sa atong mga close contacts ron, they are due for swabbing today. Ang taga-isolation facility na ang muadto sa barangay. However, naatay isa ka close contact na wala nagsunod at the same ang nakapait pa ani kay ning lakaw. Diretso sa we are validating pero dako ang among ang suspicion nga dito siya ning adto sa San Isidro Manay. Now, gusto lang nako klarohon no. Kaning mga tao gani nga dili magpaswab, these are very dangerous people. No? Grabe ka delikado ning mga tawhanan ni. Nganuman, wata ka balo if they are asymptomatic or kung aduna ba sila yung simptomas, ginatagop nila. Kaning mga tawhanan nga dili magpaswab, mao ni ang reason nga nung isa ka lungsod magka-community transmission. That is the reason why ang ato ang constitution aduna gyoy karampatang penalty. Pwede ka mapriso, pwede ka magbayad og fine kung dili ka mosunod sa mga quarantine laws. Kaya nga naman, kaning COVID this is 10 times deadly sa ordinary nga flu. Sa katong mga detractors nga dili mo tuo sa COVID, no, kay nagsalig sila 4% lang man ang mortality dok ang mamatay. No, makasulti ka ana until such time nga ikaw ma-appeal sa 4%. Correct. No? Correct. You can never tell kay kani nga virus is mutating. In fact, aduna po'y duha ka bag-ong strain sa virus which is 50% deadlier and more lethal than the ordinary strain sa COVID. So, ang buot na akong pasabot ani, basta ikaw identified as close contact, kinahanglan mag-submit ka voluntarily. Correct. Okay, di ka pwede magkumpiyansa. Good for you kay baskog ang immune system. Pero how about atong mga senior citizen? Ang imuhang mga relatives nga adunay mga comorbidities sama sa asthma, high blood. So dili pa ka mag-guilty nga ikaw ang hinungdan sa ilahang kamatayon. No, man. So ako gyud nang ginapasabot permanente sa katong mga magpa-close sa mga magpaswab na walay mawala kung kita mag-participate sa ato ang swabbing. Kay kaning ato ang testing sa community, wala ni siya bayad. Libre ni siya. At the same time, makapasalig ta nga ikaw wala jud kay virus. So I hope nga kana nga example masabtan sa tanan, and hopefully pinaagi aning ato ang information dissemination, dili na kinahanglan ta iagi nato og kaso-kaso para lang mo comply sa ato ang testing. So, Doc, katong unom ka COVID positive is na sa TTMF. Yes, sir. Ang kwintada nato, katong unom, doon na sila close contact tungod kay dali siya na sakpan, doon na siya close contact nga siyam. Yes po. Og sa siyam, doon na nakapuksot nga isa. Yes. So we are going to report. I cannot, gusto lang nako klarohon, Hana, when it comes to announcing kaning mga positives, dili gyud allowed na i-broadcast ang pangalan. Dili gyud allowed kay mapriso mi ana. Mao gani ng patient number. Nana sa Data Privacy Act, hindi na to pwede i-disclose ang pangalan. We can only disclose the names sa mga proper authorities. So, katong tao nga ning ikyas, ning adto daw sa San Isidro Manay, we are going to submit his name sa to our colleagues in Manay para proper sila authority. na ang to the proper authorities para sila na ang mag-locate kung asa asa na ni sa karon. So, kaning nabalak ka na to tungod ani Doc, assuming no sana hindi na kaning siyam unta mag-negative. Kani bang kuan nato kaning atong contact tracer nagapadayon pa ba sa ilahang serbisyo hantud karon? So that's the unfortunate side, no? Ang contract sa atong mga DILG contact tracers expired last December 31. So considering nga nag-expire na sila, na it behooves on the Caraga IMT na kami na ang musalo sa trabaho. So even on a Sunday, I'm very thankful to our punong barangay, Kapitan Silveron,
na she assisted jud ako jud kaayo ang tabang sa barangay apil na si Kagawad mabasa para ma-activate ang local contact tracing team sa barangay. So dako kaayo ang tabang sa to ang mga BHWs, si Ma'am Nelma nagtabang pati ang ato ang midwife si Ma'am Stella Juyan. So since wala pay go signal from the ILG if they are going to be renewed, mahulog na ang contact tracing from now on will now be spearheaded by our Barangay Health Emergency Response Team, mga BHERTs. Of course, with the assistance of our Municipal Epidemiology and Surveillance Officer. Under in the person of Miss Flora May Mabayaw. Siya ang ato ang meso. Okay. So at least na klaro lahan kita lapit no mga kapamanumanuan kung nato mga duty report. Sige Doc. So sa pagkakaroon katong atong mga F1 sa unom is atong i-swab karon. Yes, today sila to i-swab. So they are going to be swabbed duha ka klaseng test ang ato ang i-swab sa ilaha konsehal. The first would be the rapid antigen test. So mas dali. Gusto kuaon na ko ng opportunity no para masabdan sa tanan. Unsa ang gamit sa RAT and unsa iyahang kalahian sa RT-PCR. Ang RAT dili na ilaga ha, rapid antigen test. Rapid antigen test na siya. Pero kami sa health ang tawag namo RAT. Lahi pod tong RT-PCR. Lahi pod ang RT-PCR pero they are pareha sila og sample kung asa ginakuha. Okay. No, sa ilong and sa baba. Sige. So ang RAT is a test, dili siya confirmatory pero it is used to test individuals kung adto na may simptomas. So sa mga simptomas nga kinahanglang bantayan no, mga taga-Caraga. First is wala ba kay pang-amoy, no? Please check yourself, wala ba kay pang-amoy, wala ba kay panglasa. Then mga respiratory symptoms sa ubo, sipon and lagnat. Now if mag-positive ka sa RAT, ibig sabihin taas kayo imuhang viral load. So kung taas ang viral load sa isa ka tao, dako ang chance nga makatakod siya. So if mag-positive ka, you will then be immediately isolated sa municipal isolation facility. Ang nakanindot aning RAT kay in 15 minutes makabalo dayon ta sa result. Okay. Now, moto ang nindot konsehal kay kaapasa sa time, no? Ang disadvantage lang sa RAT kay if negative ka, it will not absolve you, dili ka matag as negative jud. You will still be subjected for RT-PCR. For confirmatory test. For confirmatory. Nevertheless, if ever asymptomatic ka, less ang chances nimo makatakod sa laing tao. No? I can validate jud nga less good ang chance ka makatakod ang isa ka asymptomatic kay we have seen cases diri in Caraga nga asymptomatic siya and then gitest na to ilaha mga habal-habal drivers, no? Kay diri sa Caraga ang primary mode of transportation is ang motorcycle. And based sa amo ang study nga gibuhat, retrospective study, not a single ni isang habal-habal driver na infect. No? Kay wala man it just proves nga respiratory droplets gayud ang mode of transmission sa COVID. Pero dili lang gyapon ta magkumpiyansa. I am just saying this na para at least ang mga tao ma-aware. Ma-inform po, ma-educate ba? Inform sila, ma-educate nga. Ang primary mode of infection droplets. sa COVID is droplets jud. Now, if negative ka, then you will still be quarantined, pero i-swab test gihapon ka sa RT-PCR. So, however, ang RT-PCR, muni ang gold standard jud. Ang problema lang ng aning RT-PCR, duha ka buok, duha ang reasons. First, ang scheduling. So, ang scheduling sa SPMC dili na sa everyday available. So, it could be pwede ta ma-schedule sa Wednesday pa or sa Friday. We do not have the luxury of time na magulat pa ta. So, at the same time, ang releasing po sa results medyo madugay. Katong mo 4 days good. Yes, there was one time nga ang results sa ato ang mga ipangsab, it took around 6 days. Laliman ka 6 days, wala kay buhaton. So, I'm very thankful to our municipal mayor na na-authorize dayon ng emergency procurement aning RAT. Dako jud kayo siya tapang para sa decision making kung kani nga tao i-admit sa municipal facility or pwede na siya sa balay. Okay. Dok, katong 8 nga close contact naa sa BIU?
They are under home quarantine, konsehal. Okay. Nakabantay ang ato ang mga BHERTs sa ilahang movement. Doon na po agreement sa mga family members nga dili lang sa Manggawas. So I'm also I will try to talk sa ato ang LGU kung naatay mahatag nga assistance, no, especially sa ilahang pagkaon o pagkaon kay dili man sila kagawas for the meantime. Pero ako kung ginapasabot sa ilaha nga gamay ra ni siya nga sakripisyo 7 days. Kung maswab sila karon by Thursday, kabalo na ta sa result. So, mag-cooperate lang ta kay para man sa safety sa tuang community. Okay. So at least Doc, no, kana na lang, no, ang nahitabo karon do na tay 8. Nag-graduate ba tong duha? Ang duha, ang isa is already negative, ginapaabot na lang nga makumpleto ang 10 days. Ang isa is still positive, pero we are still monitoring for kung wala na jud siya symptoms, asymptomatic na siya, ang negative test sa RT-PCR is dili naman good siya ang basis for discharging a patient. Number of days. Oo. If ikaw mapamatutan jud nga asymptomatic ka, and then pero despite positive gihapon imuhang swab test, pwede na ka ma-discharge, pero we are not comfortable na mag-discharge og positive, especially if naakay madunggan gihapon nga sipon or ubo. Kay ang ato ang weather karon is very erratic. Gani. Muinit. So, amo na lang yung maniguro na lang jud mi nga mag-negative, and then wala na jud siya mapatian nga symptoms. Okay. Sige, Doc. So balik ko na to. Ang unom plus katong duha nga daan is negative na, naghulat na lang taog number of days makompleto niya. Pero ang isa is naga-positive lang gihapon. However, kung maabot siya og 14 days, doon na ba kay authority nga buhian siya depende sa imuhang discretion? Yes, sir. Depende jud na sa DOH memorandum 20. Hello. Bakit? Si Doc, nawala. Sige na. Tawa na itong balik. Basin. So, may mga kapamanumanuan, klaro na ito gayot kay para masabta na itong tanan na yung antigen, yung RAT, for emergency purposes, kintahay, maigo ka dayon. Idudahan ka, pag mag-positive ka sa RAT, at least, ma-isolate ka dayon. Then, i-swab ka, matagadan niyang result. So, kaya ba nato si Mami Joy? Good morning, Mami Joy. Maliyaw ka ang jag na kapamado-mado. Yang lugwa ang madaigay na mga utang, no? Yang uli. Oo, yang uli itong mga yang uli. Pero amo lagi nga ng peligro kay ambis na isumiter ang kanilang kaugalingon ngadto sa mga hingtungdan, ing iban yan nagtago. O tungod sang pagtago, among ito ang yahimo na yakahatag ng salaod. Yakahatag ng problema, yakatakod kay agmanggod nilang panghawidan niyang ibati. Way ibati namin. Tapos yakuan kami, swab kami bago kami yung panaw. Pero may maipakita nila na kuan result, pruweba na resulta na swab sila tapos na negative. And gani man doon kung yakapanalinga isab kita ng mga balita sa ining mga national na mga balita, no? Nangining tanan manguli ngadto sa kauluhan, muagi gihapon sila ng 2 weeks quarantine. Ilabi na ngitong kuan galing sa gikan sang lain na mga lugar. O wa may mga lugar siguro doon na wayaga positibo, di ba? Amo man. Oo, bisan nga nilang sang kanato nga nisang Pilipinas. Among yaning usahay ang kita makalaong na makakapoy gumikang kay bisan ununo ang kanaton pagpaningkamot para mapasabot ang taon. Yaning kanaton mga katawhan, ining pamilya isap tungod siguro ng kahidlaw ng kanilang kapamilya na dugay wa managkita
tiwaan da isab sila mismo ng kahadlok na makalingaw sila na sila niyang mamahimong una na biktima ng kanilang kapamilya kung sakasakali aundadasin ina virus. Sige, Mami Joy, yan balik si Doktor sa kanato linya. Sige, padayon. Sige. Doc, naputo lang. Yes, sir. Good morning, Ma'am Joy. So, actually, Doc, nindot kayo na, no? Kaya natay R80, no? Natay antigen, katong rat. Pero ang ato karon is katong 8 is na dito. Unya, Doc, unsa may penaltyan ng kung kintahay ang naa sa sulod niya ng maong balay, panimalay, makitaan sa gawas? So, naginom-inom, halubilo sa mga katawhan o nakigistorya, unsa man? So, naatay Quarantine Act of 2002, ang RA 11332. So, kani siya, adunan ni siya yung mga imprisonment and penalty sa mga musupak sa mga quarantine laws. So, kung ikaw napamatud-an nga, naggawas-gawas ka, nag-inom ka, despite nag-i-inform ka sa ato ang mga health personnel and sa PNP, pwede ka mapriso from minimum of 1 month to 6 months. Okay. So, di na ito pabtunana, Doc, no? Mag-cooperate na lang unta sila? Oo, pwede po ka makapayad o a minimum of 10 to 50,000 in fines. Ay, nako. So, actually, kung imuhang ipandi sa mga penalty sa ubang nasod like Taiwan, na isa ka Filipino worker, ning gawas lang kadali sa iyahang hotel room, itagaan na sa 100,000 pesos nga fine. Nagani dito sa Middle East nga 200,000 real, equivalent to almost 2 million. Di lang ka makasutog mask. So, if you are going to analyze it, murag ang ato ang law is very lenient sa ato ang mga naka-subject to quarantine. So, I hope nga, tita, ma-appreciate na to nga kaning mga laws na to, pati ning mga minimum health standards, dili ni siya directed sa mga authorities. These health standards para ni sa ato ang safety sa tanan. So, I hope nga dili na to ulaton nga dira pa ta magsulubog mask kung naa ang pulis. Dira pa ta si Doc maintain og physical distancing nga kita tagtaga health. Dili dapat ang initiative should begin within us. Dapat kita mismo nakasabot ta sa na-realize nato unsa ang purpose or meaning nganong kaning mga minimum health standards kinahanglan nato tumanon. Okay. Sige, Doc. Doc, dito sa kabuhayan na kay daghang kay tag-issue karon bahin sa inyo, ha? Aberto ba ang inyong clinic karon ang ato ang health center? Oh yes sir, apply me pero ako I have to really assist ang swabbing nato. We have to ensure nga nasunod gud ang mga standards. So if ever man na ay magpapirma kay doktor, basin makahulat na karong hapon. Sige, sige. Especially karon nga wala pa na employ ang mga DILG contact tracers. So we are short of personnel. Mangunay gyud si Doc. Kina-have to assist. Doc, nabatay dentist karong adlaw? Hello. Naunsa man si Doc atong signal? Sige kay daiging question. Balik ka daw, Ram. So may anong ilaw nato, Mami Joy, kay tungod ng sa kanato social media, mas madayaw og motuukaw na ilaw ni Doc. Ya sinugdanan na kuha dahil nila nituod ang chismis. Oo, makatabang din chismis ba? Oo. Usahay. Makatabang og makadaot. Oo. Depende ng unod ng chismis. Oo. Tapos dahil sa COVID na way kebalian, way kalamon. ngitong mga kumusta ang kawat? Yang kawat wa. Wala isa. Kaya hadlok ng COVID basi din kakawatan on COVID.
Sige, Ma'am Joy. Mauwan. Ayan na sa linya si Doc. Sige, Okay, mawa yung sige, signal. sige. Hello, Doc. Ay, yes sir. Oo. Murag ko na. So, natay dentist ka ron? Yes sir. Naatay dentist. Ang ipot sa ngipon, gusto lang na ako ibalik. It is scheduled every Monday and Friday. Okay. So, kung kay na utana dire, aon ka puntahan daw, pwede mga iso na edad 7 hasta 10 kay paibdan ng unto. Pwede siya. Yes sir, pwede kaayo. Basta lang ma-examine po ni doktora. Sige. Okay, ang bawal manggod ang below 15 years old na mugawas. So 7 and 10 tungod kay doon naman siya ay transaction dito sa atong health center. Dok, kuan lang kami. Ganiha ba? Ganiha, sige may panguntahan. Unsa di ay ning renewal sa unsa ni PhilHealth? Nabay is there a certain kuan renewal sa PhilHealth? Indigent ba ni? Unsa ni? I have to ask sir, regarding sa requirements for the renewal kay dili ka ay ko familiar sa PhilHealth. Kasi ang daghang klaseng renewal kana pa nga renewal, is it still active? Kana ginabayaran ba gyud na siya monthly, or kana pa siya nga PhilHealth account has been dormant na for how many months wala na siya nabayaran? Kay if pila na ka months ang nalaktawan, basin you have to apply again for another for a new application. Now ato ang PhilHealth nga i-sponsor na on hold to kay dili pa nato pwede magpatapok og tao. Okay. Kato ato na budget. But we have an approved budget for 2021. I have to ask sa PhilHealth na kung pwede ba kay medyo stricto ang ilahang mga requirements na i-demand sa LGU, like for example in certificate of indigency, and I talked to the local MSWD office, kana siya nga certificate sa mati man gud na siya kuhaon. So I gusto lang nako i-clarify sa ilaha if musugot ba sila nga kana nga certification diri na lang kuhaon sa ato ang local government unit kay added burden siya actually kung imo ang isipon na ang tao wala na gani PhilHealth paton pag mo matip to get such documents. So gusto na ko i-clarify sa ilaha. Sige, Doc. Kana nga document pwede diri na lang sa Caraga kuhaon. Okay. Di ba na irregular nga schedule tong PhilHealth man ni sa Caraga? Pwede ba mahimo kang tulay na mo, Doc, kung kano sa ilang schedule para lang maserbisyo ning atong katawhan labid lang first quarter of 2021. Okay. So, isa ni sa mga unintended side effects sa pandemic because naatay mga cases sa Mati, halos tanang mga national line agencies na adunay mga satellite office per municipality na discontinue starting atong ECQ April. Pero I'm going to reach out to them kung is it possible na we can have an arrangement na bisag once a month or twice a month maka-anhi sila. Once a month lang, kahit na. Doc, mga once a month lang. Nasa si Dr. basta panguntanaan mo. So anyway, kawawa yung signal ng globe, mga kapamano-manuan. Pero sige lang, no? Ang ining bayan sining PhilHealth, tawagan ako lang si Doc, no, Malaw, para mas makuha nato, mas maistoryahan nami daw uno kayo na
34 minutos, manmilabay ang alas 8. Pasensya mga kapamanuanuan kay mahina pa yung signal. Tapos ga-brown out. Na para sa ito mga issue, no? Ito gusto nato pag-isgutan ba ng PhilHealth na tawagan na ko lang mas doktor sa kanami linya, no? Para mapamalihugan nato yan na makaistorya ang PhilHealth. Kung pwede ma-arrange naan, no? At least 1 month. Tapos unan pa na mga pipila nato ka mga serbisyo para sa kanato mga katauhan. Bueno mga kapamanumanuan, wala makikita igong oras. Tangalan ng Tibok Pwersa ng 105.7 Joy FM. Tangalan ni Mami Joy, ni Karomi, and of course ni Ka Erwin, ni kanato Master Control Ram Lunay, partner. Madayaway na temprano uli kamayo and salamatay sang kamayo pag-iban doon kanato mga technical problems pero yagpadayon gihapon yung kanaton paghatag ng impormasyon hantud kiso mag-iban gihapon kita ini gihapon si Jeline Siban and singit ko lang ka Clovis at angan mayo kisom si Sir Mark Olorvida yung kanaton MLGO panahon ng pamanumanuan ta. Okay, so may mga kapamanumanuan kaya rangan gani kanato gusto istoryahon kanato treasurer daon-uno nang ining pag-renew ng kanato business permit at tangi mayo sa Tibok na Sipana masiksik yung kanato mga interview ngini para sang kamayo gayud impormasyon na ikinahanglan. Text lang ka muna yung mga impormasyon na ikinahanglan mayo kay paning kamutan naton maabot sang kamayo tugkaran. Huwag manaminit lang ining kamayo boss na igalaw sulugoon. Clovis Matukol Cayetano hantod kisom samang istasyon samang higayon sa programang Pamanumanuanta. Madiyaw na kalamda, God bless Caraga. Atong oras, alas 8:36. Dali na, Pamanumanuanta. Pamanumanuanta. Mga utaw, kamo ang maghukom. Ito ang Joy FM. Joy FM. Sa Caraga, 105.7.